At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa DSWD. Si Irene, welcome back. Ayon po sa DOST FNRI survey, bumaba po ang moderate to severe food insecurity sa bansa. Ano po ang nakikitang dahilan ng DSWD sa pagbaba na ito at gaano po kalaki ang naging kontribusyon ng mga anti-hunger programs ng inyong ahensya? Joshua, unang-una, nire-recognize natin itong pag-aaral na to at vina-validate at ina-affirm niya yung pong mga efforts na ginagawa ng DSWD. And nakikita po natin na ito nga pong mga programa ng ating pong departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang Supplementary Feeding Program, at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad ay nag-gain ng traction. At nakaka-contribute ito sa pagbaba nga ng kagutuman sa ating bansa. And dahil dyan, mas lalo pang paiigtingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa. Because naniniwala po kami sa DSWD ng isang Pilipino ay mas magiging produktibo kapag siya ay nakakain ng wasto, ng tama at ng masusustansyang mga pagkain. Okay. Well, Asik, ano po ang nakikita ng DSWD na mga pangunahing hamon, challenges na kailangan pang tugunan o bigyan pansin para tuluyan na mabawasan o matapos itong kagutuman sa bansa? Well, gaya ng mga ibang mga challenges na kinaharap ng DSWD, nakikita natin ito as opportunities, opportunities to improve on how we provide our services to the Filipino people. Halimbawa, Joshua, ngayon nakikita natin ang challenges brought about by climate change. At ang mga epekto nga nito ay nakakaantala o nakakaapekto rin sa mga programa na ipinapatupad ng ating pong pamahalaan. So, itong pakikipag-ugnayan natin with the farmers and fisher folks at iba pang mga stakeholders ay makakatulong sa pagtitiyak na magpapatuloy yung pong pagtatanim, pagsasaka, pangingisda, gamit po yung iba't ibang mga teknolohiya at impormasyon na naibabahagi natin po sa ating pong mga kababayan. So even if marami pong mga epekto itong climate change, may ipagpapatuloy ng ating pong mga farmers yung pagtatanim ng mga climate resilient crops. At yan naman syempre, of course, ginagabayan din tayo ng Department of Agriculture. Yung technical expertise din nila ay naibabahagi natin sa ating pong mga farmers para ito yung naipagpapatuloy na nagagawa at makakatiyak tayo na sapat yung supply ng pagkain sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. And kagaya ng isa naman natin sa mga programa natin, local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest, ay talagang natutulungan natin yung mga farmers to plant climate resilient crops, and nakikita natin na nagbubunga ito doon sa mga areas na nagpapatupad nga tayo nitong Lawan Binhi. At maganda yung nabanggit mo, Asik, na nutritious harvest. Ibig sabihin, hindi lang basta pananim, hindi lang basta resilience sa climate change. Kailangan masustansya na may hahain ng ating mga kababayan sa kanilang mga pagkainan. That's correct. And in fact, yan nga yung lagi nating sinasabi sa ating pong Walang Gutom Program at sa ating Walang Gutom Kitchen. Mahalaga na yung naituturo natin sa ating pong mga benepisyaryo yung mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. And mas mahaganda yung ugnayan natin ngayon with the farmers kasi walang mga middleman. So yung halaga na tinatanggap ng ating pong mga program beneficiaries under the Walang Gutom Program ay mas na-expand. O ibig sabihin, mas marami po silang nabibili kasi mura yung nabibili nilang mga pagkain. And at the same time, natutulungan din natin yung ating mga farmers dahil nabibili yung kanilang mga produce. Yes. And kaya nga, napakaganda nitong ating Walang Gutom Kitchen because naituturo natin yung konsepto ng from farm to table. Well, hitting more than two birds in one stone kasi livelihood na at the same time tinutugunan yung kagutuman. Pero ito po, kumusta po ba if you have data sa ngayon po, kumusta po yung sitwasyon ng child hunger at malnutrition sa bansa kumpara sa mga nakaraang taon? Well, ngayon, banggitin ko Joshua, kasi halimbawa ngayon under the Supplementary Feeding Program na kung saan nga po nagbibigay tayo ng hot meals, masustansyang mga pagkain sa mga children enrolled in Child Development Center. So ito yung mga 3 to 5 years old na mga bata. Sa kasalukuyan,
nasa mahigit 1.5 million children enrolled in child development centers and supervised neighborhood play ang nabigyan na natin ng supplementary feeding as of December 31, 2025 po iyan. That's for our 5th feeding cycle. Ngayon doon naman sa isa pa nating programa, sa BARM naman ito, yung Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon or yung Bangun program. From January to May 2026, ang nabigyan na po natin ng tulong are 18,800 individuals. Binubuo po yan ng 15,900 na mga bata na binigyan nga po natin ng tulong sa kanila pong nutrisyon. Now, doon naman sa Walang Gutom program, of course, may mga bata rin dito, but our total program beneficiaries served ay nasa mahigit 501,000 po yan na mga pamilya. And ganun din sa ating pong Walang Gutom Kitchen, meron din tayo mga sinuserve na mga bata po dyan na nakakaranas ng kagutuman at nabibigyan nga po natin ng masusustansyang pagkain dito po sa ating Walang Gutom Kitchen. And because of that, I'd like to mention, Joshua, meron na tayong Walang Gutom Kitchen in Pasay City. But the other Monday, nagbukas tayo sa Cebu, and then nung nga pong nakaraang Lunes ay binuksan po ni President Marcos Jr. yung namang ating Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City. So ito po magpapatuloy yung ating misyon na lutasan o wakasan ang kagutuman, one kitchen at a time. Okay. Well, nabanggit nyo na po yung mga ilang plano ninyo. Nabanggit nyo na nagbuka sa Pasay, Cebu, Zamboanga, at magpapatuloy ng pagpapalawak ng programang Walang Gutom Kitchen. May mga bata pong nakararanas itong hidden hunger, kung saan po nakakain sila pero kulang nga po sa nutrisyon. Paano po ang ginagawa ng DSWD para matiyak na yung kinakain nila, nabanggit nyo nga po na farm to produce, masiguro na masustansya yung kanilang kinakain? Well, again, nabanggit ko kanina yung dun sa supplementary feeding program, na may mga children enrolled in child development centers and supervised neighborhood plays, yung ating pong binibigyan ng masusustansyang mga pagkain. Dati-dati, Joshua, 120 days lang yung ating feeding cycle. Ngayon ay 180 feeding days na. So, ilan sa mga ginagawa natin, na mas pinaiigting, mas nasustrengthen pa yung implementasyon ng mga programa nga na naglalayo na tulungan yung mga kabataan. Apart from that, meron tayong mga nutrition education sessions na ginagawa sa Walang Gutom program. Bakit mahalaga ito, Joshua? Napakahalaga kasi na i-capacitate natin at bigyan ng tamang impormasyon ang ating mga magulang. Kasi doon po nag-uumpisa lahat sa loob ng tahanan. Yung tamang pagpapalaki at nutrisyon ay naibibigay ng ating pong mga nanay at tatay. Kaya mahalaga na doon sa mga nutrition education sessions ay naibabahagi natin yung kaalaman sa kanila. We also do that sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, yung ating pong family development sessions. So we strengthen the parental capabilities of our parents so that mas mabigyan nila ng tamang nutrisyon at mas ma-value nila yung kalusugan, lalong-lalo na para sa kanilang anak. Para itong mga bata ay talagang maitawid natin at lumaki sila na malusog at mas maging productive in the future. I'd like to mention also na under the Pantawid Pamilyang Pilipino program, meron tayong tinatawag na first 1,000 days. So yung mga pregnant women, binibigyan natin sila ng karagdagang financial assistance para makapagpa-check up, makapag-avail ng mga supplements, and gayon din po yung mga bata 0 to 2 ay minomonitor din natin kasi naniniwala tayo na foundational period ito na para malutasan ang stunting, malnutrition, dapat talaga nag-uumpisa tayo in the first 1,000 days of life. Dapat ito yung maintindihan din ng ating mga kababayan na ASEC na baka kasi iniisip ng karamihan na pag sinabing Walang Gutom Kitchen, ang hinahain lang iba sa laman tiyan. Pero ang tinitiyak natin dito ay masustansya yung kinakain ng mga beneficiary na hindi lang basta maitawid lang sa gutom, kundi maitawid din sila sa mas malusog na paraan. Sa gayon, yung mga bata lumaki din ng malusog at alam nila kung ano yung masustansyang pagkain na dapat kainin. Pero ito naman, so usapin naman po sa panahon ng kalamidad at emergency situation sa ASEC. Ang mga bata po ang isa sa mga pinaka-naapektuhan
paano po isinasama ng DSWD yung nutrition at food support sa kanilang disaster o sa inyo pong disaster response? Well, yes, Joshua. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, talagang tinitiyak po ng DSWD na may sapat tayo ng mga family food packs at ready-to-eat food boxes na agad po natin na papamahagi sa mga pamilya na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan, Joshua, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. Bakit po napakahalaga na meron tayo mga food boxes, mga ready-to-eat food boxes? Kasi po, within the first 72 hours after a calamity, ay talagang ang immediate po na pangangailangan ng mga pamilyang apektado ay pagkain. Kaya nga po, agad-agad tayo na nakapag-preposition yan para agad tayo na makapag-distribute ng goods na ito because these are essential to the survival of disaster-affected families. And ito pong mga family food packs and ready-to-eat food boxes ay na-formulate, nabuo po natin in coordination with the DOST, FNRI. So isinaalang-alang talaga natin yung nutritional requirements ng isang pamilya. Kaya nga kung makikita mo yung ating ready-to-eat food boxes, makikita mo may champurado, may arroz caldo. In fact, meron din iyang mga energy biscuits. And meron yang complementary food for infants. Kasi tinignan talaga natin yung buong pamilya, yung komposisyon, sino-sino ang magbebenepisyo mula sa assistance na ito during a disaster. Okay. Apart from that, Joshua, meron din tayong mobile kitchen. This is a specialized disaster equipment of the DSWD na kung saan nagsuserve din tayo ng mga hot meals in coordination, of course, with our partners. May mga nutritionist tayo, may dietitians, and para yung siniserve natin, hinahain natin, ay hindi lamang po pantawid gutom, but nakakatiyak na naibibigay din yung pangangailangan sa nutrisyon ng ating pong mga kababayan. Yun, maganda, napakaganda nung inyong ginawa kasi maliban sa pagiging proactive sa panahon ng sakuna ay science-based yung mga inihahanda nating relief goods sa ating mga kababayan. Pero dito naman sa usapin, ASEC, ilang PUV drivers na po ang ating nabigyan ng cash relief assistance bilang suporta ng pamahalaan pagdating po sa sektor ng transportasyon? Well, yes, dito naman po sa ating pagpapatuloy ng implementasyon ng cash relief assistance para sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, MC taxi drivers, service delivery riders, at mga TNVS drivers. Nais po nating banggitin na as of June 30 of this year, nasa mahigit 1.8 million na mga drivers na po ang nabahagi na ng tulong ng DSWD o nakatanggap ng tig-5,000 pisong cash relief assistance alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na agad po nating tulungan yung mga tsuper. Sila po kasi yung pinaka-apektado nitong energy emergency, and sila po ay tinulungan natin para maibsan yung mga suliranin na kinakaharap nila bunsod nga po ng energy emergency na ito. And dahil nga po naka-assist na tayo ng mahigit 1.8 million na mga tsuper, tayo ay nakapag-disburse ng mahigit 9.1 billion pesos. Okay. Now, ngayon po na meron ng kasunduan ang Iran at the US when it comes to the energy crisis na naranasan noon at nakaranas na rin po ng ilang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Meron na po ba tayong update kung magpapatuloy ba itong cash relief assistance na to para sa ating mga tsuper? Alam mo, Joshua, kami po sa DSWD, patuloy yung koordinasyon namin with other agencies of the government. Linggo-linggo po tayo nagpupulong dito sa Uplift Committee para makita natin ano na ba yung sitwasyon, ano ba yung mga pangangailangan pa ng mga sektor na apektado nitong energy emergency. Kami po patuloy na binabalangkas yung ibang mga social protection measures, how will we strengthen the programs that we are existing, ano yung mga nakikita na natin na pwedeng vertical and horizontal expansion of our programs. Yan naman ang layunin natin is tiyakin na gaya ng sabi ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang may iwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement any social protection measure as may be necessary. But ang mahalaga dito is
kinukonsulta natin yung ating pong mga economic managers and of course yung ibang ahensya ng pamahalaan so that coordinated and maging maayos din yung ating pong tulong o mga interventions. Alright. On that note, maraming salamat po si Irene sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Ase.